Hindi pabor ang isang ekonomista sa panukalang buwagin ang travel tax. Ayon sa kanya, malaki ang magiging bawas nito sa kaba ng bayan, lalo't naharap sa budget deficit ang pamahalaan. Si Daniela Paulite magpapalita. Kinuwestiyon ng isang ekonomista kung sino nga ba ang tunay na makikinabang sakaling maaprubahan ang panukalang tanggalin ang travel tax. Ito ay matapos isulong ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na ihinto ang koleksyon ng nasabing buwis sa ilalim ng Tourism Act of 2009. Sa panayam ng SM9 News, ipinaliwanag ng ekonomistang si Michael Ricafort na dapat ikonsidera ang financial position ng bansa. Ayon kay Ricafort, kailangang mag-ingat sa pagbabawas ng kita ng gobyerno lalo't nahaharap ang pamahalaan sa malaking budget deficit o kakulangan sa pondo. Budget deficit. Mas kulang yung kinikita niya. Yan, tulad yan, yung bukod sa napakaraming, yung bukod sa travel tax at marami pa pong taxes. No? Kulang yung pagkahalatan, yung taxes na kolekta kaysa sa ginagastos ng pamahalaan. Sa ekonomiya, sumipa na sa 17.65 trillion pesos ang kabuang utang ng bansa nitong Nobyembre 2025. Ito ay sa kabila ng naitalang 4.4% na paglago ng ating gross domestic product o GDP. Ayon kay Ricafort, malinaw na ipinapakita nito na mas malaki pa rin ang ginagastos ng pamahalaan kumpara sa pumapasok na kita sa kaba ng bayan. Sakali ring tanggalin ang travel tax, hindi naman mahihirap ang makikinabang dito. Number two, sino ba yung nagbabayad niyan? Sino ba yung nakakapag-travel na nakaka-afford mag-travel abroad? Yung may kakayanan po niyan, yung mga higher income brackets, middle class. So pag inalis po yan, sila po yung makikinabang, yung mga may kaya. Kaugnay nito, iminumungkahi niya ang pagpapalawig ng mga paliparan sa bansa. Layo nitong makasabay sa dagsa ng mga turista at mas mapataas ang kapasidad ng ating mga airport. Sa datos nitong 2025, nakapagtala ang Pilipinas ng mahigit 6.4 million tourist arrivals. Bagamat may pagkalaw, malayo pa rin ito sa record ng ating mga karatig bansa sa Southeast Asia. Gaya na lamang ng Thailand na nakakuha ng mahigit 30 million tourist at ang Vietnam na may mahigit 21 million tourist. Tinukoy na isa sa mga dahilan ng mabagal na pag-akyat ng numero ay ang pagbaba ng mga turista ang galing China. Ito ay bunsod ng tuluyang pagpapatigil sa mga POGO operations sa bansa. Gayon din ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng sigalot sa West Philippine Sea. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SM9 News.